yan na nga ho guys, naglaho ang power ni Pastor Kebs. Pop! Paano mo naman nasabi, Mima, guys? Dalawang programa ho ng kanyang SMNI na pagmamayari ng Appointed Son of God at nagmamayari ng Universe na suspindi guys ng MTRCB. Yung laban kasama ang bayan at gikan sa masa para sa China. Para sa masa pala. So, sinuspindi guys ng MTRCB for 14 days. Sabi dito sa balita, MTRCB, sinuspindi ang dalawang show ng SMNI. Nako, lagot tayo dyan. Hindi na nga kinaya ng hulma ng power ni Pastor Kebs. Itong power ng Congress. Hindi niya nalabanan, hindi niya napa-stop. Diba? Hindi niya napa-stop kahit siya yung nagmamay-ari ng universe. Hindi niya napa-stop. So, sabi dito sa balita, naglabas ang Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, ng 14 days, 14 na araw na preventive suspension order laban sa dalawang programa ng Sunshine Media Network International or SMNI, isang media company na pagmamayari ni Pastor Apollo Quiboloy. Tapos doon sa Congress, tinatanggi nila na si Pastor Kebs ang nagmamayari. Kasi nga guys, merong problema sa ownership nitong SMNI. Pero anyway guys, sa dami ba namang violation ng SMNI? Buti nga 14 days lang ano. Pero nilalakad din naman guys, ito sa Senate na iakyat na to para magkaroon ng revocation itong programa ni Pastor Quiboloy. So revocation guys, talagang tatanggalan na sila ng prangkisa, as in wala ng franchise. Ito kasing suspension guys, katulad nito, meron silang specific time frame. 14 days. Pagkatapos ng 14 days, pwede na ulit silang mag-ere. Pero ang revocation, talagang revoke na. Wala na. So, yun na ho yung inaakyat doon sa Senate. So, anyway, diba, tama lang naman. Kasi, guys, imagine na, ang dami nilang violation. Unang-una na dyan, nagpakalap ng fake news. Tapos, mayroon pang mga death threat. Tapos, yung anchor ng SMNI, hindi miyembro ng KBP. May problema sa ownership at ang dami pang iba. So, kung ang ABS-CBN nga, di ba, hindi nakalagpas itong SMNI pa kaya, na kahit pagmamayari ito ng appointed son of God na si Pastor Kebs, pag mali, hindi natin pwedeng palagpasin yan. Anyway, ito yung balita. Pakinggan muna natin, guys. Pinatawa ng 14-day suspension ng Movie and Television Review and Classification Board ang dalawang programa ng SMNI. Ito ay ang Laban Kasama ang Bayan dahil sa unverified report kaugnay sa umunay 1.8 billion peso travel funds ni House Speaker Martin Romualdez. At ang Gikan sa Masa para sa Masa, bunsod naman ng sinasabing death threats at umano'y malisyosong pananalita ng mga panauhin sa dalawa nitong episodes. Epektibo ang suspension kahapon, December 18. Yan guys, yung nagbabagang balita ngayong araw na to. So una, yung Laban Kasama ang Bayan, which is yung issue ni Ka Eric na hindi niya ni-reveal kung sino yung kanyang source na itong si House Speaker Martin Romualdez daw ho ay nakagamit ng 1.8 billion for travel expenses sa buong taon. Siya lang daw ho ang gumamit. At kapag kasama daw ang staff, aabot daw ho ng humigit kumulang 2 billion. So ngayon, napatunayan naman pala na ang nagastos ho ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang travel expenses ay 4.6 or 4.3 million, tapos dito sa buong staff 35 million. Sorry, mali ako ng pagkabanggit. So, humigit kumulang 40 million lang ho ang nagastos ng Congress at itong si House Speaker Martin Romualdez sa buong taon. So, failed naman ho na ibigay ni House Speaker. Failed naman ho na ibigay ni Ka Eric ang reliable source nila na ito daw, si House Speaker ay nagastos ng 1.8 billion. So, ang totoo dyan, wala namang source. Gawa-gawa ba lang yan nila? Oo.
Gawa-gawa para sirain nila ang reputasyon ni House Speaker Romualdez at sirain ang buong Congress. Kasi at the end of the day, sa kanilang paninira, ang nagbe-benefits dito guys, si Vice President Sara Duterte. Ang layo pa ng eleksyon pero namumulitika na sila. Pangalawa dito, yung gikan sa masa para sa China. Para sa masa pala. Anyway, naglabas ho ng nag-air sila on air na nagmumura. Diba? Tapos nandoon na din ho yung grave threat. Nandoon na ho yung grave threat ni Digong at ng mga anchors ng SMNI. So imagine that guys, buti na nga lang 14 days suspension, ano? Pero hindi kayo sinabihan ng 2 years suspension, 14 days lang. So, pasalamat pa din kayo, maging blessful pa din kayo. Ngayon, itong si Pastor Apollo Kibuloy, mukhang depressed na ata ang appointed son of God at kaisa-isang taong nagmamay-ari ng universe. Mukhang madidepress na, na-suspend na ang SMNI, inaakit na din ang revocation ng SMNI, may harapin pa din siyang kaso kay Risa Ontiveros sa January 23 sa pagpasok mismo ng bagong taon at doon sa ibang bansa, sa US, sa March 19. Talaga nga naman mabigat-bigat ang parusa dito sa ating appointed son of God. Talaga nga naman, yan yung karma kasi. You know what guys? Ang karma, hindi ko sinasabing kinakarma si Kibuloy Alam nyo, sa lahat ng tao habang nabubuhay tayo, maging mabuti tayo. Kasi imagine kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yan din yung babalik sa'yo. Pag mabuti yung ginawa mo, mabuti din yung babalik sa'yo. Pag ginawa mong masama, masama din yung babalik sa'yo. Ang karma, hindi lang yan bukas nandyan na. Pagkagawa mo ng masama, yung karma nandyan na. Hindi. Ang karma, it takes time. Nag-aantay ng perfect timing. Pero kahit karmahin ka, 'di ba? Still manalig ka pa din. Kahit punong-puno ka na ng depression kasi sinusubukan ka din ng Panginoon kung talagang magbabago ka ba or hindi. Kung may pagbabago ba sa buhay mo, kung meron ka namang realization or wala. So anyway, yun ho yung balita ngayong araw. O ito, sa isang pahayag, nag-issue ang MTRCB ng suspension laban sa SMNI, program laban kasama ang bayan at gikan sa masa para sa masa kung saan epektibo umano nitong Lunes, December 18. So, yan na nga, sinabi ko na yan sa inyo kasi napanood nyo naman nata sa balita na 2 programa ho ang nasuspense ng MTRCB, yung laban kasama ang bayan at ang gikan sa masa, which is yung sa laban sa kasama ang bayan, yung isyong 1.8 billion at dito gikan sa masa yung isyong death threat. 'Di ba? O ano yan si Franz Castro diyan, involved yan diyan sa nagkaroon ng death threat na ginawa ni Kadigungan. 'Di ba? But anyway, deserve kasi ang pagkakamali hindi dapat tinotolerate yan. Pag mali, mali. 'Di ba? Dapat managot pag may kamalian, dapat yang i-correct. Tama ba mga minamahal? So anyway, yun lamang ho guys. At that's me again, si Mimali siya at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.